Ilang araw na din tayong hindi nagkita-kita at hindi nag-usap-usap kapatid. At ako ay nagbabalik para naman pag-usapan natin yung bagong content na gagawin natin ngayong araw na ito. Ilang buwan na lang bababa na si Duterte sa kanyang posisyon ng pagiging Pangulo ng Pilipinas. At ito yung 5 bagay na nagawa niya o naitulong niya sa ilang taon niyang pamumuno sa Pilipinas. At kung interesado ka sa mga ganitong content ay kapatid, mag-subscribe ka na at i-hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. At hindi na tayo lalayo, simulan natin sa number 5, ang Duterte kontra droga. Isa talaga sa mga kinakalaban ni Duterte ay yung mga adik dito sa Pilipinas. Ayon sa record noong 2016 ay mahigit 1,290 ang napaitumba ni Duterte at ngayong 2021 naman ay mahigit 5,000 and above na. At kapag sinabing Duterte, ito talaga yung unang pumapasok sa kaisipan ng karamihan na si Duterte talaga ay kinakalaban o nagagalit sa mga adik. At dahil nga sa ginagawa niyang ito ay unti-unting nababawasan yung mga populasyon ng mga adik dito sa Pilipinas. Unti-unti na sila nagbabago dahil natatakot sila na baka sila ang isunod na itumba. Ang number 4, hindi ko alam kung paano to tatawagin pero tatawagin ko na lang ito ng suporta. Isa ito sa mga bonus o fan packs na alam ko na hindi nyo alam. Baka hindi nyo alam na sinusuportahan ni Duterte o hindi niya pinagbabawalan yung mga babaeng nagbebenta ng katawan. As long as kagustuhan ng babae at lalaki, walang problema si Duterte doon. Ang problema niya lang kapag pinapwersa yung babae kasi maaari ka ng kasuhan sa ganyan. Let's go back to the topic. Oo, tamang narinig nyo kapatid. Hindi ko naman sinasabing 100% sinusuportahan niya pero hindi niya ito pinagbabawalan as long as wala silang tinatapakang ibang tao. Why are you so protective of them? It's human being. You cannot give jobs to everybody. The oldest profession in the world. It's everyone. Punta naman tayo sa numero 3, ang kanyang mga pangako. Marami ng pangulo ang nagdaan sa Pilipinas ngunit hindi tinutupad ang mga ibang pangako nito sa bayan. Isa na nga sa mga pangako ni Duterte ay ipapa-shutdown niya o ipapasarado niya ang isang malaking kumpanyang hindi nagbabayad ng tax o nagtatago ng bilyong-bilyong pera sa bayan. Isa na nga sa nasampulan ni Duterte ay yung ABS-CBN, yung pinashutdown niya ito at pinasara nung matapos na pag-alaman na hindi pala ito nagbabayad ng bilyones na tax. At bukod sa ABS-CBN, marami pang malalaking kumpanyang pinashutdown ni Duterte dahil nga sa hindi nagbabayad ng maayos na tax. Marami nagalit sa kanyang mga negosyante at mayayamang tao, ngunit tinutupad lang ni Duterte ang kanyang mga pangako. At ang numero 2, ang mga gamit sa digmaan. Alam nating lahat na inaagaw ng China yung ibang parte ng Pilipinas. At ito ay pinaghandaan ni Duterte at bumili siya ng iba't ibang uri ng mga armas na kinuha pa niya sa ibang bansa. At isa na nga sa pinagkuhanan niya ay yung Russia, USA at marami pang iba. At nagkaroon din ang Pilipinas ng mga high-tech o mga brand new na mga baril. Isa na nga rito yung pinakagusto nating mga gamers, yung sniper Barrett. Nagkaroon din tayo ng Dragon Hub at marami pang iba. At bukod sa mga baril ay nagkaroon din tayo ng para sa lupa, dagat at himpapawid na pangdigma. Ito ay pinaghahanda ni Duterte na baka sakali sasakupin tayo ng China ay meron tayong laban. Alam naman talaga natin na wala tayong laban kaya kumampi si Duterte sa mga malalakas na bansa upang meron tayong kapit. At ang huli, isa si Duterte sa mga ipakana ng mga tulay o bagong daan dito sa Pilipinas. Bago umalis si Duterte sa kanyang pwesto ay marami siyang naiwang alaala o marami siyang naiwang proyekto dito sa Pilipinas. Isa na nga dito yung mga daan at mga tulay na nag-uugnay sa bawat bayan. At hindi lang bayan, pati na mga lungsod. Out of 24, ito yung mga iba sa mga proyekto niya. And this is for the day kapatid. Kung nagustuhan mo ang content natin ngayon ay mag-subscribe na at i-hit yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga every upload.